Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Ayon po sa sinasabi sa Salmo 81:10, humingi kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo ang mga pangangailangan ninyo. Ako po muli si Pastor Catalino de la Cruz, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang malaanghel sa aking paningin na si Violi ang nakaisang dibdib ko kahit walang-wala akong perang magagamit sa ihahanda sa kasal naming dalawa. Pero po grande ang handa at ang kasal namin. Hayaan po ninyong pakinggan ang aking patotoo. Mga 50 taon na ang nakalipas. Lino, nasabi sa akin ni Violi na nais mo siyang makasama sa gawain sa paglilingkod sa pagmimisyon sa payatas. Opo, Nanay Nika. Ang anak po ninyo ang tinitibok ng aking puso. Hindi naman sa minamalit ko ang iyong kakayahan. May naitatabi ka bang pera para sa gastusin ng inyong kasal? Mayroon po. Hingiin ko po sa aking daddy. Akala ko ba patay na ang daddy mo? May isa pa po akong daddy. Siya ang nagbibigay sa amin ni Violi ng gagastusin sa kasalan. Nasan siya? Gusto ko siyang makilala. Naroon po siya sa kalangitan. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Hihingi po ako sa kanya para maging ingrande ang aming kasal. Ay, siya. Mas mabuti pang isama mo ang iyong tatay-tatayan sa inyong pamamanhikan sa susunod na buwan dito sa bahay. Tatanggapin kita maging manugang. Salamat po! Sige po, isasama ko po ang nagpalaki sa akin at tumulong palagi sa aking paglagong espiritual. Lino, kinausap tuloy ako ni Mami. Niloloko mo ba siya nang sabihin mo na ang Panginoong Hesukristo ang hihingan mo ng gagastusin natin sa ating kasal? Hindi ko niloloko ang magiging binan ko. Totoong sinasabi ko. Kung totoo ang sinasabi mo, lalong nagalit sa iyo ang kuya ko. Paano ka makakahingi sa Panginoong Hesukristo ng sapat na pera? Imposible sa kanyang yung mga pinagsasabi. Basta't makikita mo, magiging ingrande ang ating kasal kahit wala tayong naitatabing pera. Sister Nika, magandang gabi po. Ako po ang tumatayong tatay-tatayan ni Lino. Isa po akong misyonaryo, dati sa lugar ng Nueva Ecija. Magandang gabi naman ho, Pastor. Nasabi po sa akin ni Lino na nagkakaayos na sila ng inyong anak na si Violi. Opo, Pastor. Wala naman akong tutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Kung wala namang hahadlang, pwede na nating gawin ang kasalan sa darating na buwan. Lino, yung sinabi mong nakalaang pera para sa handa ninyong kasal, ihanda mo na. Opo, Mami. Ihingi ko sa Diyos ng kalangitan ang mga pambayad sa gagastusin namin ni Violi sa aming kasal. Pastor, yan ang hindi ko maintindihan kay Lino. Akala ko ikaw ang tutulong sa kanya sa kagastusan. Hayaan po natin ang Diyos ang maglaan. Sinasabi nga sa kasulatan, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Pilipos 4:19.
Naku, Lino, lalong nagalit sa'yo ang kuya ko. Bakit naman siya magagalit sa akin, mahal kong Violi? Pati si Pastor, puro daw ka-imposible yan ang sinasabi mo kay Mami. Totoo ang sinasabi ko, love. At totoo rin ang sinasabi ni Pastor kay Mami. Naku, bahala na nga kayo. Alam mo naman, kilalang aming pamilya sa simbahan na to. At halos lahat ng mga kamag-anak namin, mga titulado. Hinding-hindi mapapahiya ang ating kasal sa mga dadalo sa pagdiriwang. Lahat sila mabubusog at matutuwa. Ay, naku, bahala ka na nga. Basta paalala ko sa'yo, ha? Makahingi ka kaagad ng perang gagastusin natin sa ating Diyos. Ilang araw na lang at tayo'y maghaharap na sa altar. Malapit nang dumating. Magtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Lino, handa na ba ang budget mo? Opo, handang-handa na po. Aba, nasan na? Kailangan na nating makabili ng mga ihanda natin sa inyong kasal. Mami, baka bukas po darating na. Baka naman niloloko mo lang ako. Paano? At saan ka kukuha ng gagastusin talaga? Mami, nakikita mo po ito? Ihahanda na po natin ang mga gagamitin sa aming kasal ni Violi. Sana nga, magkatotoo yung sinasabi mo. Hinahangaan ko pa rin naman yung pananampalataya sa oras ng inyong pangangailangan ni Violi. Ito po ang pananampalataya ko na itinuro sa akin sa oras ng kagipitan. Naniniwala ako, walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Isa ako sa maghihintay kung paano magkakatotoo yung mga sinasabi mo sa akin. Mami! Mami! Ano ba yan? Sandali, Mami! nakakagulat ka naman. Bakit ba, Violi? Ano yan? Mami, nagkatotoo ang sinabi ni Lino. May sumagot sa lahat ng aming gagastusin sa kasal. May nagpahiram ng kotse, nagbayad ng lugar para sa handaan, at pagkain para sa handaan, at sa lugar ng aming paghahanimunan, Mami. Kamangha-mangha talaga ang Diyos ni Lino. Isang himala ang ginawa ng Diyos sa inyong kasal. Oo, Mami. Alam naman nating walang kakayang gumastos na malaking halaga ang iyong mapapangasawa, pero siksik, liglig at umaapa ang dumarating na pagpapala. Ngayong kasal na tayo, Violi. Naniniwala ka na sa daddy ko sa langit? Opo. Naniniwala na ako na kayang-kaya ng Diyos ang maglaan ng sapat na pera para sa seremonya sa ating kasal. At may bonus pa. Ano? Ano ang komento ni Bayaw sa akin? Naku, wala siyang masabi. Talagang totoo ang Diyos na yung sinasamba, Lino. Kahit piso, wala po kaming ginaso sa aming kasal ni Violi. Ipinakita po ng Diyos na kayang-kaya niya ang maglaan ng pera para sa aming pangailangan. Naging maayos po ang aming pagsasama. Nagkaroon kami ng 3 anak na babae. At ang panganay namin ay nakapag-asawa rin ng isang pastor na tumutulong sa akin dito sa Payatas, Quezon City. Purihin ang Diyos sa kabutihang ipinakita niya sa amin.
Muling maririnig ang kagalakan ng mga bagong kasal at ng mga taong nagdadala ng mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon. Sasabihin nila, magpasalamat tayo sa Panginoong makapangyarihan dahil napakabuti niya. Ang pagmamahal niya'y walang hanggan. Jeremias 33:11. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tanikan ng Lagot mula sa ikatlong padalang liham ni Catalino de la Cruz ng Payatas, Quezon City. Binigyang buhay ni na A.G. Gabrilio, Marita Anciano Nadal. Roy Camo Gomez. Nancy Lasarte. isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa, sa direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.